Good morning po mga ka-farmer. Dito po ako ngayon sa may Angalacan River. Ang ganda po rito. Yan po, ang luwag ng ilog. Saka mayroon pong ano rito, wild duck nagsuswimming. Yan po, nandun po sa gawiroon. Nawala po nung naramdaman niya dito ako, lumayo na siya. May mga isda po rito, kaya po ano, naninisid siya. Nandun po sa may gawing gilid. Kanina po nandito lang sa tabi dito. Nung naramdaman niyang may tao, umalis, lumayo siya. Yan po, may humukuling malaking ibon diyan. May mga puno. Yan po, ganda ng mga halaman doon. Yan po yung tinatawag nilang pandan. Yun po yung mga ginagawang banig. At saka mga sombrero. Ang dami po. Hindi ko lang po alam kung may gumagawa pa dito nung nagpo-proseso ng ganyan. Pero yan po yung ginagawa nilang banig. Yan po yung tinatawag nilang pandan. Ang ganda po ng view dito. Yan po, yung mga hagdan-hagdan. Meron po dito balsa na ano, sinasakyan po ng tao pagtawid. Yan po, kawayan. Kaya na pong ano, kaya na pong ilutang itong dalawang tao. Basta po ano, marunong silang sumakay na hindi malikot. Kaya na po ang ano, yan po ginagamit nila ng pagtawid doon sa kabilang pampang. Malalim po, kaya po ano, pinagbabawal nila ang maligo dito sa ilog. Doon po sa kabilang pampang, ang daming kuan, 3 yata yung signboard doon na bawal maligo. Pinagbawal na po nila yung maligo dito sa ilog na ito. Ano ito? Killer River. Marami na po ang nalunod dito. Kasi po ito halo ang tubig po nito. Tubig tabang saka tubig dagat. Malapit na po yung dagat dito. Mga approximately 4 to 5 kilometers dagat na po. Kaya pag mag high tide po sa dagat, pumapasok dito yung tubig dagat. Pag mag low tide po, yun, babalik po yung tubig doon. Ngayon po high tide at ano, yung tubig papunta roon, papasok. Dito po ako nag-jogging, jogwalk po, jogging, walking. Kasi po pagka napagod na, maglalakad na lang po. Ganda po ng mga view dito. Yan po, mga nyog, mababa-aba, dwarf. Yan o, ang daming bunga ng papaya. Mababa lang po yung papaya, pero ang daming bunga. Kaya lang po ito, hindi na po na-isprihan, inatake po ng aphids.
Yun pong kulisap na malupit. Pagka po ito nakakapit sa halaman at hindi po naagapan, sisirain po niya. Nangingitim po yung balat. Dapat po dito ma-sprayhan para po maalis yung mga nakakapit na kulisap. Ganda po ng aking pinagjajagingan. Mahaba po ito. Maganda po mag-exercise dito sa umaga dahil walang pollution. Ilog lang po ito at saka mga taniman ng mga kung ano-anong mga halaman. Meron po nakataling malaking baka doon. Ito po, mag-exercise tayo para po gumanda ang ating kalusugan. Mahirap po kapag ang pagtanda natin ay hindi samahan ng exercise. Dapat po laging kahit lakad-lakad man lang para po pagpawisan. Matunaw po ang taba-taba sa katawan. Maganda po mag-exercise at para po maganda ang circulation ng ating dugo. Hindi tayo magiging sakitin. Lalong-lalo na po sa katulad kong senior na. Huwag po tayong magpabaya sa katawan kasi yan po ang kayamanan natin. Kahit po maraming pera, kapag masakitin naman, hindi rin mai-enjoy po ang buhay. Kahit po kunti lang ang pera, importante po nakakakain po ng 3 times a day. Okay na po yun, basta po malusog. Yan po, kinalbo na po nila itong mga halaman na pinagkukuha na ng gulay. Hindi ko po alam kung anong pangalan nito sa Tagalog. Yan po yung gulay na kinukuha po yung bunga niya. Yan, dito po sa local language namin po, tawagin namin ito baog. Sa Ilocano po, alupon. Hindi ko po alam pangalan ito sa Tagalog. Yan po ang dami. Kasi po hindi nila maabot. Ginagawa po nila, pinuputol nila yung mga sanga. Kaya ang dami pong sanga na nakatambak dito. Yan, pinagkuhanan po nila ng mga gulay yan. At gagawin na rin po nilang panggatong pag natuyo na po. Puputol-putulin na ng maliliit, saka po igagatong sa kalan. Dito po sa lugar po, agricultural area po dito. Ito, taniman po ng kalamansi. Ang ganda po ng kaya lang hindi pa po season ngayon ng kalamansi. Maliliit pa po yung mga bunga. Ayan. Marami po siyang bunga, kaya lang po maliliit pa lang. Yan. Ang
Ganda po rito. Wala po ako makitang tao. Nagpapahinga yata sila ngayon dahil holiday. Ito po, sarap ihigulay itong daon ng malunggay, sariwang sariwa. Yan ang magandang gulayin, ihalo sa munggo. Nauso na po ang ano rito, pagtatanim ng kalamansi dito sa lugar namin. Dati po ang tinatanim nila dito mga ano, kamuti, singkamas, mani, mga root crops dati, karamihan. Saka may nagtatanim din po ng talong, kamatis, ampalaya, munggo. Kaya lang po nagustuhan po yata nila itong kalamansi dahil ano, hindi masyadong matrabaho kapag po naitanim na. Linis-linis na lang po ginagawa nila, pruning, lagyan po ng pataba, patubigan, isprihan ng pangkulisap. Yun na po. Hindi katulad ng mga root crops na tuwing pagkatapos na mag-harvest, aararuhin ulit nila. Matrabaho po. Kaya po ganito na lang ginawa nila. Puro kalamansihan, kabilaan po yan. Dito po ano, mamamakyaw ng kalamansi. Kung gusto po ninyo ng ano, pangbiyahe, dito po kayo pupunta sa may Barangay Lambo, Mangaldan, Pangasinan. Malawak po ang mga taniman dito. Kaya lang po individual din po may-ari, hindi po pag may-ari ng isang tao. Ano po, iba-ibang area po ang may-ari. Yan po, ang ganda po sa ilalim niya, ang linis. Kasi po once na lumaki na po yung kalamansi, hindi na masyadong makatubo yung ano, hindi na masyadong makatubo yung mga damo. Kasi po ano na, natatakpak. Yan po ang linis ng mga pagitan. Kitang-kita po hanggang sa dulo. Kapag puyoyo po lang, ang linis. Hindi na po nila ito dinadamuhan. Hindi makatubo yung mga damo dahil natakpan na ng mga sanga-sanga nito mga kalamansi. Natakpan na ng mga canopy. Ito may mga nakasuga na ano, baka. Ito po, mais ang tinanim nila. Nagka-harvest lang nila. Diyan pa yung mga pinagputulan. Ito naman po, tinanim nila dito, ano, mani. Mix planting po. Ano po siya, may mani, mayroong singkamas. Kagandahan po nung mayroong mais, mani at saka mais, nakokontrol po yung ano,
nakokontrol po ng mais yung pagdami ng damo. Kasi po kapag lumaki na yung mais, tatalunin po niya itong mga damo. Mahirap din ang taniman pag maraming damo. Kapag po naglagay ng fertilizer, kahati po sa kumakain ng pataba yung mga damo. Kaya ginagawa po nila dito bago maglagay ng pataba, ano po nila, ginagamusan muna nila, tinatanggalan muna ng damo bago maglagay ng fertilizer para hindi po masayang yung fertilizer. Ito po ang bunga ng ng baging na ito. Ito po kinakain dito sa amin to. Nung bata pa ako, ito yung pinupuntahan po namin para kainin. Yun po. Matamis-tamis po siya na maasim-asim. Yan. Ito pong mga ipil-ipil dito, malaki po ang pakinabang. Kinukuha po ng mga nag-aalaga ng mga kambing dito sa amin. Ginagawa nilang pakain sa kambing. Yan po, maganda ng mga suloy niya. Bago pa lang po na ginagawa. Hindi po magtatagal, mapupuno na ng mga bahayan dito. Hindi na po makontrol ang pagdami ng mga tao. Dito po nila sinusuga ang kanilang mga alaga. Dito po nililinis nila yung mga puno ng kalamansi. Tinatanggalan nila ng damo. Yan po, bagong tanim. Yan po, lilinisin nila. Saka po lalagyan ng abono. Kalamansi ya kuya? Yan, marami sana maayos. Junior. Bangkang ko ng bawa niya, bawa naman. Rato ko niya. Kaling ko. Kahit yan, mama, pag may lasaga, ikan gobyerno, mapangko. Bayaran ka tayo, 1 million. Malaga, madam, nakababay. Pag nakwarta, ito na eh. Magkwarta ka. Bago nagdoran ka ako. Dito ka. Ay, agilaya orasan. Yeah. Nung nukanan dani, walay burbur to. Ito, yun, aliw masilan. Jadi ko ya, ununak lah. Batikan takintan. Nung tadi, doa kayo mandidi ka.
Yun po, nangunguha sila ng ano, papakain nila sa alagang baka saka kalabaw. Yan po, bagong tanim naman kalamansi ito. Ang nakaraang tanim po nila, ito, mais. Ngayon po, tinaniman na nila ng kalamansi. Matataniman po nila yan hanggat maliit pa po yung kalamansi. Pero pagka lumaki na po, na nila matataniman. Yan po mga ano, alaga ng mga kababaryo po na mga baka. Dito lang po sinusuga itong ano, mga baka nila. Mabuti po ngayon wala na pong nagnanakaw ng hayop. Dati-rati po kahit nasa tabi na ng bahay ang hayop, ninanakaw pa nila. Ito po yung kalabaw. Babae po siya. Ano na rin po ngayon, hindi na rin po uso ang magnanakaw dito. Naubos na yata yung mga ano, nagnanakaw ng mga hayop. Ang gumagalang magnanakaw dito ngayon, magnanakaw ng kambing. May mga ban sila. Pag may nadaan ng kambing sa gilid ng kalsada, yun, hihintuan nila, sinasakay. Kaya po mga nag-aalaga ng kambing dito sa amin, mga alerto na. Ito, ang hirap-hirap na naman mag-alaga tapos mawawala lang. Iba makikinabang. Doon po sa kabila, mayroong ano, napakaraming tao. May nagkukuliglig, mayroong ano, hindi ko na mapunta at malayo na. Hanggang dito na lang po mga kaparmer. Happy viewing po. Please like, share and subscribe po itong YouTube channel ko, Antonio Kaparmer. Maraming salamat po. Bye bye.